Good morning po. Morning. Okay, so let's open our Bibles in Ephesians chapter 6. Basahin natin sa New King James Version. Okay? Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 20. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in change, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word, and we just welcome your Holy Spirit, God, upon our midst. May you help us understand your word, and let your name be glorified, O God. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang title po natin, God's Servants Stand Firm in Spiritual Battle. Okay, so tingnan nga po natin yung table. So, for the past Sundays ay inaral po natin ang libro po ng Ephesians. So, the whole book of Ephesians ay inaral po natin. Okay, so ito po yung mga topics na pinag-aralan natin dito. So, I believe na ang lahat ng mga ito ay na-attenan ba natin lahat? Okay, so ito po yung mga topics na inaral po natin. Okay, so ang libro ng Ephesians ay merong 6 chapters. Yung chapter 1 to 3 ay ito po yung Divine Predestined Glorious Church. So ipinakita po ni Pablo dito kung ano po ba yung plano ng Panginoon sa atin. Okay, di ba? Kagaya po nitong Ephesians chapter 1 hanggang 3 to 14, ito po inaral po natin na tayo po ay pinili po ng Panginoon nung una pa lang. Okay? So, elected before, ang bawat isa po sa atin, elected before the creation of the world, following throughout life into eternal predestination. So, dito po sa topic na ito, inaral po natin na we are God's chosen people. Amen? And then, doon po sa next verse, okay, ng chapter 1, ito po yung the soul-inspiring church. So, tayo pa rin po ito. Pinili po tayo ng Panginoon. And then, doon po sa chapter 2, meron pong dalawang topics. So, by grace, we are saved. Nabanggit po ni Pablo doon po sa chapter 2 na we are saved by grace, to walk, bakit po tayo sinave ng Panginoon? To walk as redemptive vessels. So, ang bawat isa po sa atin ay create ng Panginoon in order for us to redeem. Yun pong create ng Panginoon na nasira because of the fallen angels. So,
we are God's redeemed masterpiece. So tayo po yung tree of life. So ito po yung chapter 2. And then, dun po sa isang topic po natin, inaral po natin how glorious and how rich is the salvation na natanggap po natin mula sa ating Panginoon. So ito po yung chapter 2. And then in chapter 3, so tayo po we as a church, we have to rise up to display the wisdom of God's redemptive creation. So ang bawat isa po sa atin, binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon. Okay? And then, dun po sa mga next verses ng chapter 3, inaral po natin yung a deep and wide prayer. So ito po yung divine, predestined, glorious church. So this is the plan of God. And dito naman po sa chapter 4 hanggang 6, ito po yung earthly manifestation. So ito po, meron po kasi tayong tatlong level ng mundo, okay? So, ito po yung third heaven, kung saan nakatira ang ating Panginoon. And then ito naman sa earth, dito sa kung saan tayo ay nakatira. Kaya naman, ito po yung first heaven. So this is the third heaven and this is the first heaven. Kaya naman, ito po, yung chapter 4 to 6, it is the earthly manifestation of the divine plan of God sa atin. Okay. So dito po sa chapter 4, inaral po natin that towards eternity, we have to keep the one hope of our calling. So we are called to be the redemptive vessels of God, to be the tree of life. And then dito po sa chapter 5, nabanggit ni Paul doon na we as the beloved children of God, we have to imitate God. So tularan po natin ang Panginoon. And then, paano ba natin itong plano ng Panginoon, paano ba mangyayari yon? So ito po yung mga inaral po natin, kagaya po ng mag-asawa. Ano po ba? So paano ba natin isasabuhay itong plano ng Panginoon sa atin? Kagaya po nito sa mag-asawa, ano ba yung mga dapat gawin ng mga mag-asawa, di ba? Sabi niya doon, wives, submit to your husband. Okay? So, ito inaral po natin, it's about the husband and wife. And then, we have to put on the new man and the new life. Paano natin isasabuhay itong plano po ng Panginoon? And then dito, as a children, ano ba yung mga dapat nating gawin para mangyari yung divine plan ng Panginoon sa atin? So, ano bang sabi ni Paul doon? Children, obey your parents in the Lord. So, ito po yung mga earthly manifestations nung plano po ng Panginoon sa atin. And then, dito po sa chapter 6, we have to follow God in the two-generation relationship. So, natakal po dito yung paano ba yung gagawin natin sa atin pong mga relasyon. Okay? Dito, relationship of the father and the children, the parents and the children. Okay? Ito naman, relationship ng mag-asawa. So ano ba, as a redemptive vessel, anong gagawin natin para mangyari yung divine plan ng Panginoon? And then in verse 5 to 9, sa mga nasa market naman, paano tayo umasta as a child of God, as God's servants? So ito po yung mga dapat gawin ng mga God's servants. So tayo po, when we receive Jesus as our personal Lord and Savior, we are already called His children. And so we are His servants. Kaya naman, dito po sa mga, di ba, hanggang verse 9 ito. Pero kung titingnan po natin yung chapter 6, meron pang mga sumunod na chapter. So, kaya naman ito po yung last topic ng libro po ng Ephesians. So, kaya ang title po natin, God's Servants, we as God's servants, stand firm in spiritual battle. Dahil tayo po ay nasa lupa. Pero,
nung tinanggap natin si Jesus, anak na tayo ng Panginoon. Amen? So, ang Panginoon po ay nasa third heaven. He dwells there. At tayo naman ay nasa mundo. We are in the first heaven. Ano po ba yung mga nasa second heaven? May idea po ba tayo? Second heaven, dun po sa alapaap, dun po nakatira ang demons and ang devil and his demons. Kaya naman, ano po ba ang gagawin natin? So, dun po sa second heaven, kaya sabi po ni Paul dyan na, doon po sa binasa po natin kanina na we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, a spiritual host of wickedness. So from the third heaven, we understand that yung pong chapter 1 to 3, naintindihan natin doon what is the will of God sa atin as His creation, as His highest creation. But, we are now living on earth. Diba? Nasa mundo pa lang tayo. Paano natin gagawin? Diba sabi ng Panginoon, you are a royal priesthood. So I have chosen you nung una pa lang for you to redeem the world. Pero, ang Panginoon natin, ang Ama natin ay nasa langit, tayo naman ay nasa lupa, pero we have to remember that we are under the second heaven, where the enemy dwells. Kaya naman, sa atin ng pamumuhay as God's servants dito sa lupa, it is really a warfare. It is a spiritual battle. So, kailangan, ano bang sabi ni Paul dito, as God's servants, ano po ba yung mga dapat po nating gawin? Okay, so, kaya naman, dito po sa verse 10 hanggang 13, sinabi po ni Paul dito, ano po ba ang dapat nating gawin as His children? That we are still living on earth, di ba? Temptation dito, temptation dyan, nasa loob pa lang tayo ng bahay natin, di ba? Pag inopen natin yung atin pong cellphone, ang dami ng mga temptation doon. Yung TV, kahit saan tayo pumunta, ang daming mga temptation because we are on earth. Pero ano ba yung sinasabi ni Paul dito po sa mga natatapos po na verses ng chapter 6? Ano po ba yung gagawin natin as God's servants? Because we are in warfare. Dahil nasa first heaven po tayo. Paano tayo makakonect sa Panginoon para malagpasan natin, paano tayo pupunta o kaya makakonect sa Panginoon na malagpasan po natin yung second heaven, where the enemy dwells. Nandun po yung powers of the enemy, the principalities, the rulers of this dark world. Kaya naman, sabi po ni Paul dun po sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kaya naman, as children of God, we have to be strong. Ito yung sinasabi ni Paul. Parang sinasabi niya, magpakatatag kayo mga anak. So parang ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi lamang yung magpakatatag tayo in the Lord, but nandun yung power natin na power ng Panginoon. Dapat yung power ng Panginoon nasa sa atin because every day of our lives, every minute, we are in spiritual warfare. Talagang nakikipag-battle tayo. Parang isasabi natin, paano ba, parang gusto kong bumait, pero bakit parang hindi ko magawa? But you have to battle, yung flesh po natin. So sabi ni Paul, be strong in the Lord. Ano po ba yung sinasabi niya dito? Na yung in the Lord, be strong means in the image and likeness of the Lord, na parang we have to, because we are created as like the image and likeness of God, na mamuhay tayo ng parang ang Panginoon. Ano po ba yung ang Panginoon? Ano ba yung mga attitude niya? Ano ba yung mga ginagawa niya? Na kapag sinusutil tayo ay hindi tayo
lalaban o kaya hindi tayo maaasar at talaga naman na makikipag-away tayo. Pero ano po ba yung attitude ng Panginoon? How He deal yung ganitong mga issue o kaya circumstance sa kanya pong buhay. So, yung sinasabi po ni Pablo dito na be strong in the Lord ay we have to have that strong relationship with the Father, with the Lord. Amen? Paano ba natin gagawin yon? Yung be strong in the Lord. We as His children, kailangang may connection lagi, di ba? Paano ba maging mas malalim yung connection? Yung relationship, di ba? Lagi mong kinakausap, lagi kayong nag-uusap, lagi kayong magkasama. Mas magiging deep yung relationship. So ito po yung sinasabi ni Paul na, in order for us to live on earth na children ng matatawag nating anak ng Diyos, ay we have to be strong in the Lord. We have to have that deep connection with the Lord. And in the power of His might. Yung sinasabi po ni Paul dito na in the power of His might, ibig sabihin, His power becomes our power. It is only then that when we are strong and we have the power of God that we can overcome the enemy. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, be strong in the Lord. Yes, we have to be strong in the Lord. Paano po ba natin gagawin yon? For us to be strong, verse 11. For us to be strong, we have to put on the armor of God. And that is our point number 1. Doon po sa verse 11, sabi niya, put on, for us to be strong, and have that power. Sabi dito sa verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the enemy. Wiles of the enemy, ito po yung mga schemes ng enemy. Wiles of the devil, ito po yung mga ginagawa niya, tinitempt niya tayo o kaya he causes us to make wrong decisions. So parang nandyan siya lagi, di ba? Sabi nga ng John 10:10, the enemy comes to steal our joy. He wants to kill us or harm us. So this is the enemy. So kaya sabi ni Paul, you have to put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Diba, sabi ko kanina, we are still on earth and God is in heaven. And the enemy is in the second heaven. And we are under the second heaven. Kaya naman, magpakatatag po tayo as His children. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So kapag may mga nang-aasar sa atin o kaya yung mga tao na kumbaga naaasar tayo at nagpapaasar naman tayo, hindi sila yung kaaway natin. Kundi gustong sirain ng kaaway o kaya gusto niyang kunin yung joy natin in the family. Kaya kapag masaya ang pamilya, the enemy will do something para masira ang pamilya. Dahil ayaw niya na merong masaya. Ayaw niya na merong nagkakaisa. So these are the wiles of the devil. Ito po yung mga schemes niya para po yung pagkatao natin hindi na kagaya ng Panginoon. But if we are strong in the Lord, we are really founded doon po sa salita po ng Panginoon, yung connection natin, the relationship that we have with the Lord is very strong. Ano man ang gawin ng kaaway, we will not give in. Amen?
So, we have to be strong as God's servants. We have to stand firm in every battle, in a spiritual battle. And then, verse 13, therefore, inulit ni Pablo, di ba? Sabi niya doon po sa verse 11, you have to put on the armor of God. And then in verse 13, inulit na naman niya, you have to take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. So dito po sa verse 13 and 10 and to 13, inulit niya ng 2 beses na we have to put on the armor of God. We have to take up the armor of God in order for us to stand, to be able to stand against the wiles of the devil. Doon sa verse 11 kasi, sabi niya doon, put on the whole armor. Bakit? In order for us to be able to stand against the wiles of the devil. In verse 13, sabi niya ulit doon, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Para hindi po tayo matalo. Because lagi nating sinasabi, greater is He who is in me than he who is in the world. Okay? So, our very key dito po sa point number 1 po natin ay, let us not be affected by the devil. We have to stand firm and do not be deceived. Okay? So, meron akong illustration na ginawa. Okay? So, ito po yung God's servant. So, ito pong dalawa, tinanggap na nila si Jesus. Okay? So, ito pong 2 tao po ito. When the enemy tempts o kaya lure, di ba? Parang, sige, gawin mo yan, tanggapin mo to. Lumabas ka, wag ka mag-review. Di ba? Ito yung mga, ano ba yung mga schemes ng kaaway in order for you na ma-depress o kaya ma-stress? Ano po ba yung mga ginagawa ng kaaway? Okay? So, ano ba yung mga rason? O kaya, yung ma-fail ka, yung sabi niya, hindi ka napapasa, hindi, kahit yung mga nagre-review, di ba? Hindi ka papasa. Hindi ka tatanggapin sa society, walang tatanggap sa'yo na trabaho, walang tatanggap sa'yo na agency. So ito yung mga negative na ibinibigay ng kaaway sa atin. So these are the schemes of the enemy para ang isang anak ng Diyos ay hindi magtagumpay. Amen? So in whatever level po tayo, bata, matanda, mga kabataan, mga teacher in the market, saan man tayo naroroon, mga nanay, mga tatay, okay, so merong ginagawa ang kaaway. Kung nakikita niya na nag-excel tayo o kaya tumataas yung level ng spiritual life po natin, he is doing something para po bumagsak po tayo. So those are the schemes of the enemy. So if the enemy ay may ginagawang o kaya tinitep ang isang tao, if the servant of God is clothed with the whole armor of God, ano po ba? So ito po yung mga armor of God. So, ano man ang gawin niya, nakatayo lang siya. He is able to stand. Sabi nga ni Paul, you have to put on and take up the armor of God. So, ano man ang gawin niya, talagang nakatayo lang siya. Pero kapag ang tao, wala sa kanyang mga armor ng Panginoon, di ba? Yung gawa ng kaawa, yung mga tinitempt siya, may mga ibibigay siyang mga experiences ng buhay po natin na madidistress tayo, ma-stress tayo. So parang if we give in at matakot tayo dun sa enemy, nakahiga na lang tayo, talo tayo. So ito po yung 2 klase ng God's servant. So, kaya naman sabi po ni Pablo, we have to be strong. Amen? Be strong. Sabihin mo sa iyong katabi, be strong. Be strong. One more time. Be strong. We have to be strong in the Lord and put on the armor of God. Sabi nga ni Paul in verse 12 that we do not wrestle against flesh and blood,
but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya naman, we have to put on and take up the armor of God. So as God's servant, we have to face the enemy. Because greater is He who is in us than he who is in the world. Dahil alam mo na ikaw ay nakadamit ng kompleto at meron kang sword of the Spirit. Diba? You can stand the wiles and the schemes of the enemy. Sa mga sundalo, diba? Sa mga frontliners, alam mo naman kung ready ka, diba? Doon na makipaglaban. So if you know in your heart that you are clothed with the full armor of God, hindi ka matatalo ng kaaway. Amen. So that is our point number 1. So let us be empowered in the Lord through the Holy Spirit by putting on and taking up the whole armor of God to be able to stand the wiles of the devil. For we are not wrestling against flesh and blood, but against the powers of this dark world. Amen? And then, dun po sa verse 14, sabi po ni Pablo dito, stand therefore. So ito po yung mga whole armor of God. Stand therefore, having girded your waist. Doon nga sa picture. So ito po yung mga armor of God. So this is the helmet of salvation. So ito po yung nag-guard doon po sa mind po natin. And then, the breastplate of righteousness which guards our heart. And the sword of the Spirit, this is the word of God. And the shield of faith. And the belt of truth and the gospel of peace. So dito sabi ni Paul, dito sa verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So every day, every minute, merong ipinapadala ng mga darts ang kaaway para po tayo ay sirain. Pero kapag wala po tayong shield, wala po tayong pananampalataya. Pag sinabi ng kaaway, iiwanan ka na ng Panginoon. But the Word of God says, alam naman natin to, di ba? Di ba ang promise ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Maalala po natin yung time na the devil tempted Jesus. Nung tinetempt niya si Jesus, sinasagot siya ni Jesus through the Word of God. Amen? Kaya naman dapat alam po natin yung mga promises po ng Panginoon. So, we have to stand firm. Yung point number 2 po natin, we have to stand firm. So, ito pong breastplate of righteousness. Sabi niya dito, the armor, the full armor of God, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, na kapag in-accuse po tayo o kaya criticize tayo ng kaaway, we can resist. Amen? We can resist. Dahil kapag sinabi niya na hindi ka papasa, sabi, 'di ba, sabi ng Panginoon, that if we obey Him, He will make us the head and not the tail. 'Di ba? Talagang hindi tayo matitinag kapag we have the whole armor. So, we have to stand firm. Doon po sa helmet of salvation. Kapag wala po tayong helmet of salvation,
anumang problema, kapag ka may problemang dumating, we easily give up. We easily give up. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Let the Word of God be engraved in our hearts para po we can stand. And paano po ba natin ito idadamit? 'Di ba? Parang sinasabi lang natin na I have to put on yung ire-recite lang natin na I put on the helmet of salvation. Pero wala naman tayong ginagawa. Sinasabi lang natin na I have the belt of truth. Pero wala naman tayong ginagawa. So, I have the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. So, ano po ba yung gagawin po natin? How to put all this, the whole armor of God, through verse 18. Ang sabi po ni Paul, dun po sa verse 18. Praying always. So, ito daw po ang dapat po nating gawin. We have to pray always. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So we have to pray in the Spirit. We have to pray and watch with all perseverance and supplication for all the saints. Ano pa ba yung sabi ni Paul dyan? Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Kaya naman po sa atin pong harp and vow, we just want you to know, brothers and sisters, that we are praying for you isa-isa. O di ba? Kaya naman, sa mga may prayer request, we encourage you to write yung mga prayer request po ninyo. Meron po tayong papel sa likod para po alam namin kung anong ipag-pray namin sa inyo. Amen? Amen. Dahil we are one body. We are one family. Your battles, our battles. Amen? So let us know. Okay? And kaya nga sabi ni Paul, he is encouraging everyone that we have to pray always in order for us to stand firm. 'Di ba? Kapag ang isang pamilya, pagka may problema yung isa, problema natin lahat 'yon. Kung may laban ang isa, laban natin lahat 'yon. So, we have to pray sa bawat isa. Alam ko na meron po tayong inilalaan na prayer time, mga personal prayer time natin. So, let us pray our brothers and sisters. Sabi nga ni Paul dyan, we have to be watchful to the end with all perseverance and supplication for all the saints. Tayo po yun, for all the saints. Even sa mga kapatid po natin online na nanonood, you can send us your prayer request and we will pray for you. And we also encourage yung mga gusto pong sumama sa amin na mag-pray. So marami po tayong ipag-pray. Pray in the Spirit. We have to pray and watch ang bawat isa. And then, sabi ni Paul, and for me, ako din, pag-pray nyo, sabi ni Paul, verse 19. So, sa ating time ngayon, sino po ba ang mga parang kapareho ni Paul? Sila po yung mga nagpipreach ng salita ng Panginoon. Amen? So, we have to pray for all the saints and let us pray for the preachers of the word. Yung may mga tao, mga cell leaders na kapag may mga mission sila, meron silang mga ipagpipray. So we have also to cover them with our prayers. So pray in the Spirit. So we have to pray always. Sabi ni Paul dito sa verse 19, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly. So yun po yung pag-pray po natin. So that the preachers of the word ay mai-preach nila yung salita po ng Panginoon with boldness and to make known the mystery of the gospel. Sa mga nagtuturo, ay pag-pray nyo din po kami.
kami po na tumatayo po dito, that as we study the Word of God, we will understand the deep things of the Word of God. So ito po yung sinasabi po ni Pablo dito na mystery of the gospel. Upang ang mga preachers ay maintindihan nila yung mystery of the gospel, so that the mystery of the gospel, kapag ka nai-reveal sa amin yon, mai-reveal din namin, mai-deliver din po namin sa bawat isa. So yun po yung sinasabi ni Paul, we have to pray for all the saints, sa mga kapatid po natin in Christ, brothers and sisters in Christ, and we have to pray for all the preachers or the ministers of the gospel. So, dito po sa point number 2 po natin, ang key point natin is the church is one body, one tree of life, so we are together. When someone is fighting the battle, we all fight together. Amen? Amen. So, yun po yung sinasabi po ni Paul dito, as God's servants, we have to stand firm in spiritual battle. First, we have to be strong and put on the armor of God. And then next, we have to stand firm and boldly proclaim the gospel. Amen. So yun lang po. Hallelujah. Thank you, Chris. Are we all blessed? Galing. Palakpakan nga ho natin ang Panginoon sa buhay ni Chris. Okay, so patapos na po tayo sa Book of Ephesians, and I hope lahat po tayo ay we are able to grasp yung pong nais ipaunawa ng Panginoon sa atin. Bago po tayo nakarating doon po sa full armor ng Panginoon, at sabi po dito ay as servants of God, tayo po ay binigyan po ng instruction ng Bible that we need to stand firm in the spiritual battle. Amen. Sabihin mo nga po natin ulit sa katabi natin, stand firm in spiritual battle. Pero dun po sa mga pinresent ni Chris na nung first slide po niya, mga topics, especially in the book of Ephesians, tinalakay po doon how to relate to our spouse, to our children, in the marketplace, ano pa. Marami po siyang mga sinabi. And you know, my brothers and sisters, lahat po ng yan ay punong-puno po ng battle. Alam niyo po ba na kahit sa buhay mag-asawa ay meron pong battle? Ilan ho may asawa dito? Taas ang kamay. Okay, naranasan niyo na po ba yung battle sa loob ng tahanan, ng pamilya? Okay? And you know, as servants of God, we need to stand firm. Especially, tayo po ay number 1 na target ng demonyo. Wala na po siyang pakialam sa mga disciples po niya. Pero tayo, ng mga disciples po ni Jesus, tayo po yung pinipunturya para po tayo ay sirain. That even in our husband-wife relationship, punong-puno po ng battle po yan. And not only in a husband-wife relationship, but maging po sa parents-children relationship, meron din pong battle. Do you believe this? Can I hear a man? Gaano po kadalas na meron pong battle? Umaga pa lang, gyera na, di ba? Tawag ka pa lang ng almusal. Natetest ang atin pong pasensya, ang atin pong buhay Kristiyano. Okay? Nalala ko po yung isang tatay, sabi niya, alam nyo ba mga anak, nakaka-backslide na kayo. Okay, dahil kahit saan ka pumunta, there is always battle. In the marketplace, lagi pong merong battle. Can I hear a man? Sa marketplace, feeling mo kapag nandun ka, para kang nasa lion's den. Don't you worry, next week magtuturo po tayo niyan. Okay, so kahit saan ka pumunta, laging meron pong battle. Kaya po, bago nagwakas ang Ephesians,
ay tinuturuan po tayo ni Paul kung paano po tayo tumayo ng maging matatag sa Panginoon dahil bilang mga lingkod po ng Diyos, kinakailangang mapagtagumpay po tayo. Kinakailangan po na madatnan tayo ng Panginoon, matatag ang atin pong foundation, dahil kung hindi, mawawala po tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Now, my brothers and sisters, sa point 1 ng lesson ay tinuturo po sa atin ni Chris kanina, very important yung sinasabi po ni Paul in verse 10, that we need to be strong in the Lord. Can we say it again? Be strong in the Lord. Paano po ba natin sukatin yung kalakasan natin sa Panginoon? Okay? Madali sabihin na malakas ako sa Panginoon. Madali sabihin na tayo po ay ready sa battle. Pero sa totoo lang mga kapatid, mga kaibigan, araw-araw po na pag-atake ng kaaway sa atin, we are not so sure how strong we are. Na kung hindi po natin naiintindihan, yun pong position po natin as children of God, magugulat po tayo isang araw, wala na po tayo doon sa ground na dapat po nating tinatayuan, na wala na po tayo sa gitna ng kalooban ng Panginoon. And so very important, my friends, ito pong sinasabi ng Bible na, every day, we need to desire ang magpalakas sa Panginoon. Kaya nga po meron tayong quiet time, reading the Bible, prayer, in our personal prayer. Importante po na tayo ay laging magpapuno sa Panginoon. Amen? Parang cellphone po yan, di ba? Tayo nga po, pag tayo ay nalolobat na, natataranta na tayo. Why? Pag lobat po tayo, wala tayong matanggap na message, wala tayong maibatong message. Do you get my point? So ano ginagawa po natin? Nakikipag-unahan po tayo sa saksakan para ho tayo ay ma-charge. So that buhay yung communication po natin. Ganon din ho tayo. Okay? Paano po tayo nagpapalakas sa Panginoon? Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, nagpapalakas ka ba sa Panginoon? Gusto ko pong tanungin sa inyo, nasubukan nyo na po bang magpalakas sa mga magulang nyo? Alam niyo yung magpalakas? May itawid kay hinane, delut. Yan, nagpapalakas ka. Kapag nagpapalakas ka sa asawa mo, bigay mo lahat ng sweldo mo. Yung ATM mo, nasa kanya. Ang lakas mo sa asawa mo. Di ba? Okay? Paano ka magpalakas sa Panginoon? Okay? Importante po na maintindihan natin ang bagay po na ito. Dahil dito po na-fail ang marami pong mga Kristiyano. Now, think about this. Brothers and sisters, tumayo po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. And the devil is trying his best to pull you down para po hindi tayo makatayo bilang mga anak ng Diyos. Gagawin niya lahat ng schemes, lahat ng kaparaanan para hilain ka pababa. Sabi mo nga sa katabi mo, hihilain ka ng demonyo pababa para ibagsak ka. Sapagkat yan ang kanyang mission sa buong panahon na nabuhay po siya. Wala siyang ginawa kundi paano kanya pabagsakin. Dave, come. Yan. Stay strong in the Lord. So every day nagbabasa ng Bible. Every day nagpe-pray. Sa panahon ng fellowship, nagfe-fellowship po siya. Sa panahon ng ministry time, ginagawa niya lahat yan. But the devil is doing his best para po sirain ang tao na ito. Alam nyo gagawin niya? He will pull you para po dalhin kanya sa kapahamakan. Do you get my point? Magpapakita siya ng mga, nakakatuwa yung demonyo ni Chris, May sungay, parang yung sauce lang.
But the devil, I'm telling you, ang demonyo ay hindi po magpapakita sa inyo na merong sungay, na meron pong buntot, na nag-aapoy ang kanyang bibig. Hindi siya magpapakita ng ganyan. Alam mo kung paano siya magpakita? Pinagpapawisang alak. Di ba? Magandang babae. Limpak-limpak na pera. That's the way the devil will trick you. That's the way the devil will attract you. Hihilahin ka niya. And you know, because you are strong in the Lord, you will, grounded ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta bibigay. But you know, hindi ho makokontento ang demonyo. Listen very carefully. Hindi makokontento ang demonyo sa isang kaparaanan lang para sirain ka. If the devil cannot pull you, the devil will push you. Can I hear amen? And he will push you. Anong gagawin niya sa'yo? Kung hindi ka niya hilahin, tatambakan ka niya ng maraming iisipin, tatambakan ka niya ng maraming mga trabaho, tatambakan ka ng kung ano-ano na hindi mo na magawa yung prayer mo, hindi mo na magawa yung quiet time mo, hindi mo na magawa yung fellowship mo, hindi mo na magawa yung obedience mo sa Panginoon because the devil, pinush ka niya, nilagyan ka niya ng maraming mga loads. And I'm telling you, nung hindi ka niya nasira, sa paghila sa'yo, nasira ka niya nung ikaw ay itinulak niya. Lalagyan ka niya ng maraming mga opportunities. Lalagyan ka niya ng maraming mga trabaho. Lalagyan ka niya ng maraming mga isipin. Lalagyan ka niya ng maraming mga load. And so, listen very carefully. Church, at maging sa inyong lahat nanonood online. Aagawin niya pati ang araw ng pagsamba mo. Umaga pa lamang ng Sunday, lalagyan ka ng load para hindi mo magawa, hindi ka makasunod sa Panginoon, hindi ka maka-fellowship dahil ang gusto ng demonyo, ikutin ang utak mo, sirain ang gana mo na maglingkod sa Panginoon. And I'm telling you, you're losing your ground. And so the devil is so wise. Alam niya ang kahinaan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, alam niya kahinaan mo. Amen? Can I hear amen? Yung nagdesisyon ka nung Saturday night, maaga ako bukas, pupunta sa church. Hindi. Alam mo, magpapakita siya ng maraming mga films sa Netflix para mapuyat ka, para sa araw ng linggo, hindi ka makapagsimba ng maayos. Yung tapos ng praise and worship bago ka dumating. Kaya yung lunod na lunod ka na, hindi ka muna napalaya. Kaya pagdating ng preaching of the word, hindi ka masyadong free of receiving it. It is because you're not prepared. And that's the scheme of the devil. Can I hear amen? Can I hear amen? If he cannot pull you, he will push you. At gagawin niya lahat ng paraan. Are you with me? Oh, tuwan-tuwa si Dave. Standing on his ground. Pero alam mo, pabubuhatin ka niya ng kung ano-ano. Yeah? Lalagyan ka ng maraming mga load. Lalagyan ka ng maraming mga isipin. Lalagyan ka niya ng maraming mga burden. Do you get my point? Can I hear amen? Di ba? Are you with me? Problema ng kapitbahay. Problema ng lola mo o lolo. Responsibility. Na feeling mo ikaw yung hari, ikaw yung savior. And you know, my brothers and sisters, until such time na hindi mo na maitaas ang kamay mo sa Panginoon, hindi mo na maibigay yung time mo para sa Panginoon. At alam mo, ang dami pong mga Kristiyano nasira dahil po dito because they don't really understand yung sinasabi po ng Bible, be strong in the Lord and His power and in the power of His might. Can I hear amen? Can I hear amen? May mga nilalagay ang demonyo sa iyo para isipin mo, kunwari tama. Remember,
There are ways that are seemeth right before man, but the end thereof is the ways of death. May mga bagay na ilalagay siya sa'yo na tuwan-tuwa ka naman, feeling mo, kasi lingkod ako ng Panginoon. Hindi mo trabaho yan. Naunawaan natin? Can I hear amen? So anong dapat mong gawin? You need to tanggihan mo yon. Are you with me? Bigyan ng magandang halimbawa. Si Dave, mabait. Di ba? Yung kapitbahay niya, manganganak. Pero dahil siya may kotse, sabi nung kapitbahay, itakbo yung manganganak na kapitbahay. So yung babae nagpapatakbo. Madali nating sabihin, Macedonian ministry, kailangan tumulong sa kapitbahay. Pero alam mo, Dave, hindi naman dapat ikaw ang magtakbo dun sa asawang nanganganak. May asawa siya na dapat magtakbo. Are you getting my point? Dahil minsan dinedrain ng demonyo tayo para hindi po tayo maging ganun ka-effective sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Are you with me? Can I hear amen? So you need to be very careful. Alam nyo, kapatid, pwede po bang makinig tayo sandali? Unti-unti kang kilitiin ng demonyo. Kapag ikaw ay bumigay, alam mo, araw-arawin ka niyan, kikili-kilitiin ka niyan. Hanggang sa isang araw, makita mo na, hawak ka na po niya. Mag-umpisa po yan sa oppression. At kapag hindi mo napagtagumpayan yung kanyang oppression, papasok na po siya ngayon sa possession until the devil will possess you. So never allow yourself to be oppressed by the devil because you are a child of God. Can I hear amen? So sabihin nga po natin, strong in the Lord. Say it again, strong in the Lord. So, you need to be sensitive. Hinihila ba ako ng kaaway? Hinihila ba ako ng kaaway? At alam niyo, yung paghila po niya, hindi naman siya harsh eh. Ipe-present niya sa iyo ang mga magaganda. Hanggang sa ikaw, unti-unti, nawawala ka na dun sa ground mo. Kaya nga, napakahalaga yung sinasabi po niya. Dan, verse 13, saan ba sabi doon? So that, when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. You need to be sensitive of knowing your ground. Alam mo dapat kung ano yung ground mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo nga, my ground. Say it again, my ground. Thank you. Gumawa ka ng guhit mo. Tingnan mong mabuti kung nandun ka pa. Alam niyo, hindi po lahat ng Kristiyano sensitive dito. Kasi kung minsan ay hindi natin alam yung limits natin. Pero tinitingnan po natin, akala mo okay ka lang. Pero hindi eh. Yung push and pull na ginagawa ng demonyo sa'yo, unti-unti nagmo-move ka. Hanggang sa nakaapak ka na doon sa... Di ba? Yung ground mo ay nawala ka na doon. So titinan mo, i-adjust mo ulit. Huwag ka mawala. Can I hear amen? Kaya ang dami pong mga Kristiyano at sa totoo lang, ang kaso po nila, jaywalking. Simpleng kaso. Pero gusto ko sabihin sa inyo, nawawala na po sila sa linya nila sa paglilingkod sa Panginoon. Now, pwede ba natin ipakita yung picture ni Chris? Yan.
Pagkatapos ipinaliwanag po sa atin ni Paul, yung pong mga baluti, the armor na kinakailangan daw po nating gamitin. Sabi po niya, with the armor, we can stand. Without the armor, we cannot. So the armor is very important. Are you with me? Ang galing, ano? The helmet of salvation. Sabi nga po natin, helmet of salvation. Bakit yung salvation ay nilagay po sa ulo? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, lagi mong iisipin, ligtas ka na. Ano yung kaligtasan na tinanggap mo? Namatay si Jesus para sa iyo. Ang dugo ni Jesus na buhos sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. So, ibig sabihin, you are already saved. Hindi lamang ang kaluluwa mo ang naligtas, kundi maging ang katawan natin, naligtas na po tayo. Are you with me? Sickness and diseases, we are already saved. By the stripes of Jesus, we've been healed. Di pa tayo ipinapanganak, may kagalingan na tayong tinanggap. 2,000 years ago, pinagaling na tayo ng Panginoon. Pastor, bakit tayo may sakit ngayon? May sakit man tayo, pero tatandaan po natin, sabi ni Jesus, sinigaw niya po sa krus ng Kalbaryo, it is done and it is finished. So we are healed. Can I hear amen? Sasabihin nga po natin, I am healed. Isa po yan sa salvation na tinanggap natin. Can I hear amen? Okay. Ano pa yung salvation na tinanggap natin? Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, He became poor for us to become rich. So sabi mo nga sa katabi mo, ligtas ka na sa kahirapan. Hindi na daw po tayo maghihirap. Can I hear amen? Look at the sparrows in the skies. Na? Walang nahuhulog sa kanila na namamatay na hindi alam ng Panginoon. Kung pinakakain ko mga sparrows, ikaw pa kaya? Sabi mo nga sa katabi mo, pakakainin ka ng Diyos. So yun ho, yung lagi nating iisipin. Can I hear amen? The salvation. Because the devil will always tell you, oh, meron kang cancer, meron kang leukemia, meron kang, ano pang pwede niyang i-accuse sa'yo? But if you always think of your salvation, yung ginawa ni Jesus, kaya po helmet of salvation yan, dahil you need to guard your mind. Alam niyo po ba ang temptation? Madalas inaatake po ang ating isip. Kaya po yung isip natin, kapag tinorete po ng demonyo yan, wala na tayong magagawa. Napakadali po nating magdesisyon at mag-give in po tayo, mawawala po tayo sa ground po natin. So every day, you need to think about what Jesus had done about your salvation. Can I hear amen? Can I hear amen? Ano sabi po ng Bible? He have overcome the grave. Na maging ang kamatayan na pagtagumpayan na ng Panginoon. So, save na po tayo. Mamamatay man tayo, ang sabi po ng Bible, mabubuhay tayong maguli. At lagi po nating isipin, Kristiyano, to live is for Christ and to die is gain. So, if we guard our mind of the salvation that we receive, kapatid, kung hindi mapopollute ang isip mo, araw-araw, hindi ka mawawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? So think and think and think. The breastplate of righteousness. Bakit kaya yung righteousness nilagay sa breast? Kasi nandyan po yung puso natin. Okay? Na yung puso po natin hindi dapat mabahiran ng deceit. Na yung puso po natin hindi dapat madungisan ng kung ano man, anger or whatever, jealousy or whatever, bagay that will pollute our hearts. Righteousness, sabi nga po natin, righteousness. Dahil saan kumatok ang Panginoon?
sa puso po natin. At doon po natin siya pinatira. And so, that righteousness ay kinakailangan pong laging pure ang puso po natin. Can I hear amen? Okay? Bakit daw po kinakailangang righteousness ang nandyan sa puso po natin? Dahil dyan lumalabas ang mga bagay na magaganda galing sa loob po natin. The mouth speak whatever we have inside. Can I hear amen? If our hearts are full of praise, the Lord will, lalabas at lalabas yung worship, lalabas yung pagsamba, galing po sa puso po natin. So righteousness, sabi nga po natin, righteousness. Second, righteousness. Say it again, righteousness. Hallelujah. And the sword of the Spirit. Di po ba yung sword of the Spirit? It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Yan ho ang iwinawasiwas natin yung Spirit ng Panginoon. And so, brothers and sisters, if we are filled with the Spirit of God, as we face the devil, sa giyera po na kinakaharap po natin, tiyak po na magtatagumpay po tayo. The sword of the Spirit. Ang faith. Sabi nga po natin, faith. The shield of faith. Say it again, the shield of faith. Alam niyo po ba kung anong gamit ng shield? Every time na meron ang arrow na darating, yan ho ang itatapat mo. Amen? Yan ho ang itatapat mo. Pag inatake ka ng kaaway, nagpalipad po siya ng arrow, ang kanya pong pinalipad ay yun pong arrow na accusation na bobo ka. Alam mo yung bobo ka? Hindi yung bobo ka, ha? By faith, we have the mind of Christ. Can I hear amen? Ano ang dapat mong gawin? The shield of faith. Na yun pong darating na accusation na tayo walang alam, na tayo ay, bobo, na tayo po ay poor when it comes to decision making. With the faith, the shield of faith, kaya po natin isang galang. Bakit? Binago na po tayo ng Panginoon. Hindi na po tayo bobo. Hindi na po tayo ganun kapur gumawa ng decision making. For anyone who is in Christ, ano sabi po ng Bible? Is a new creation. All things had passed away, and behold, all things becomes new. Can I hear amen? Pag nagpalipad po ang demonyo ng araw at sasabihin, hindi po tayo matino. Yung faith, alam niyo yung faith, substance of things hoped for and evidence of things not seen. Kahit alam mong hindi pa kompleto yung katinuan mo, pero dahil may faith ka, matino ka na. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, matinuan na ako by faith. Parang hindi kayo kumbinsido. Hindi pa po tayo tapos. Pinoproseso pa lamang tayo ng Panginoon. Ano man ang nais gawin ng Diyos sa atin, magaganap ang mangyayari by faith. Amen? Pag sinabi ng demonyo sa atin, mahirap ang buhay mo, wala kang influence, walang makikinig sa'yo. Na every time na gusto mong mag-preach, sasabihin ng demonyo sa'yo, walang makikinig sa'yo. Kasi hindi maayos ang inyong grammar. Di ba? Kaya ano pong ginagawa ng tao? Lumiliit po tayo. We cannot stand our ground because of that. But with the shield of faith, kaya nating sanggain ang lahat ng atake ng demonyo sa atin. Amen. Pwede ba nating sabihin? Faith. Say it again. Faith. Pumunta ka sa doktor. Sabi ng doktor, 7 araw na lang buhay mo. Ano sasabihin mo? With the shield of faith. Can I hear amen? Can I hear amen? Minura ka ng nanay mo, minura ka ng kapitbahay mo. With the shield of faith, lahat ng curses hindi papasok sa'yo
Because the faith, siya po ang sasangga. Kaya ang problema lang natin, kapatid, paano mo madedevelop ang faith mo kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? For faith comes by hearing, and hearing, and hearing by the Word of God. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po biro. Mahirap po na study ito sa Bible school. Pero buti po itinuturo sa atin ngayon dito. A very practical teaching on how to make every Christian strong in the Lord kung maunawaan po natin ito. The belt of truth. Alam niyo po ba yung belt? Belt. Kapag ang belt na unlock, alam niyo kung ano mangyari? Mahuhubaran ka. At alam niyo, ang gusto ng demonyo, ang hubaran ka. But you need to have the belt of truth. Ano yung truth? Yung tungkol kay Jesus. Anak ka ng Panginoon. You are saved, redeemed by the blood of the Lamb. Sabi mo nga sa katabi mo, ano pa ba yung truth tungkol sa iyo? Hello, may kausap ba? I-exercise nga po natin. Sa palagay mo, ano ba yung truth na meron sa iyo? Kung ano yung truth na sinabi ng Bible, yun yung ilagay mo. Yun yung belt na meron ka. At huwag mo nga hayaan na tanggalin ng kaaway sa iyo yan. Dahil pag tinanggal ng kaaway sa iyo yan, hubad ka na, pagtatawanan ka. Listen. Alam niyo po ba yung istorya sa Bible na nagpalayas ng demonyo na hindi naman sila karapat-dapat? Anak ni Sceva. Sabi nila, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni. So sabi po nung demonyo, kilala ko si Jesus. Kilala ko din yung pangalan na sinasabi mo. Pero kayo, hindi ko kayo kilala. Anong sabi ng demonyo? Anong ginawa ng demonyo? Sinunggaban at hinubaran silang lahat. Pwede po bang makinig sandali? Tumingin kayo sandali sa akin. Gusto ng demonyo na hubaran ka. Ang ipahiya ka. And you know, my brothers and sisters, hindi ho biro ang spiritual warfare. And the boots of the gospel. Alam mo yung gospel? Wherever you go, kinakailangan hong nandun po yung sapatos po natin nang hindi po tayo masugatan. So brothers and sisters, today, before we close in prayer, gusto ko pong sabihin sa ating lahat. If only we know yung position po natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga po niya sinabi sa title po natin, God's servants. We are all servants of God. Pero hindi po tayo iniwan ng Panginoon na hubad. Hindi po niya tayo iniwan na walang puhunan. Meron po siyang ginawa para po tayo maging matatag na mga lingkod ng Panginoon. Can I hear amen? At the end of the day, lagi kang mag-evaluate. Ano ang napagtagumpayan natin sa buhay every day? Because every day you are in a battle. Can I hear amen? Every day we are facing warfare. So before we sleep every day, i-account mo ilan ang napatay mo. Ilan ang napagtagumpayan mo. Sa araw ng bukas, gigising tayo ulit. Standing, strong servants of the Lord, preparing for battle. And I'm telling you, diyan po natin binibilang yung mga tagumpay po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? And last na sinasabi po ni Paul, prayer. Pray in the Spirit on all occasions. Sabing verse 18, pwede natin ipakita? Sabi po ng verse 18, and pray in the Spirit on all occasions,
with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray always with all prayers and supplication in the Spirit. Minsan, kinakailangang maunawaan po natin to. Praying in the Spirit. Sabi nga po natin, praying in the Spirit. Hindi ko alam kung lahat na po ay tumanggap ng gift of tongues. Pero minsan, uudyukan ka ng Panginoon that you need to pray. Pero you do not know what to pray. So minsan, tayo po ay nagpe-pray na lang in tongues, Shika na mara, kandara, yukulara, masanda. And hindi natin naintindihan. And for matured Christians at nakakaunawa po ng spiritual warfare po na ito, napakahalaga po nito. Pwede natin pakita ulit yung picture? Yan. Kung papansinin po natin, lahat ng armor na ipinakita po dito, puro pangharap. Sword, the shield, breastplate, pero wala po siyang nabanggit na armor sa likod. Meron ba? Wala? Wala eh. Pero alam niyo kung ano ang huli? Yung sinabi po ni Paul, pray for all the saints. Sensya ka na, ikaw yung mas madali makita. So si Dave habang nakikipagyera, Shikoloraba kandaraba sularaba kandaraba babahaya. And that's the armor na nilalagay po sa kanyang likod. Dahil ang demonyo, mga kapatid, mga kaibigan, iisa lang ang demonyo pero marami po siya mga demons. Do you get the point? There is only one devil but there are many demons. Kaya nga, nung tinanong sa Bible, anong pangalan mo? Sumagot yung demonyo. Anong sabi po niya? Legion. Pag sinabi pong legion, a company of demons. So, ang away ay hindi lamang sa harap, Dave. Meron pong mga traidor na titira sa likod. Do you get the point? Thank God! Dahil may mga prayer warriors in the church, praying for all the saints, praying for all the ministers every day, na kahit hindi mo alam ang panalangin mo, hindi mo alam kung sino yung dapat mong ipanalangin. But because you are sensitive sa udyok ng Spirit, I pray, Shikularabakayaramasandalara-kanda. And that prayer pala, kailangan ni Dave dahil meron siyang kinakaharap. Pero yun yung kanyang armor sa likod. Are you getting my point? So church, napakahalaga. Pwede ba tayong makinig sandali? Napakahalaga ang pag-attend mo ng prayer meeting. Napakahalaga yung tayo po ay nananalangin para po sa ibang tao. Can I hear amen? Can I hear amen? Sa totoo lang, maganda ang Sunday service. We receive the word. We join the praise and worship. Pero kung gaano kahalaga ang Sunday service, ganun din po kahalaga ang prayer meeting. Because every time we pray together, mas malaki po ang nagagawa natin. Can I hear amen? Naalala ko po, last month, nagpa-Thanksgiving po yung kapatid ni Claire. Dahil dumating yung kanyang mga anak galing Dubai, nakasakay sila po sa kanilang sasakyan from Baguio. At alam nyo, nasabugan sila ng gulong at bumaliktad yung kanilang sinasakyan. Mabuti na lang,
Sabi po kasi convoy po sila, unang bumaliktad yung sinasakyan ng ate ko, yung ate ni Claire. At napanood daw po nung mga nasa likod nila kung paano unti-unti lang, hindi biglang pagkakabagsak, kundi yung bang dahan-dahan na bumaliktad yung kanilang sasakyan. At nagkataon na wala pong salubong, wala pong overtake, and they're all safe. So, nung ako po'y pumunta sa Kalinga para po umattend ng kanilang Thanksgiving, that very moment, listen. Sa prayer meeting, lungkot na lungkot yung pastora kasi walang dumating na mga kasama niya sa prayer meeting. Sila lang mag-asawa ang nag-pray. At alam nyo, ang pinag-pray po nila, yung family nung hipag ko. And so I do believe, nung sila po ay nabuwal, natumba yung kanilang sasakyan, answered prayer po kami dahil kahit papano, may 2 faithful prayer warriors praying for them. And I was so encouraged. Hindi po nila alam kung ano mangyayari. Pero alam nyo, may nagagawa ang panalangin. Can I hear amen? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth. Lahat po yan pangharap. Yung likod, ang tanging po pwedeng magtatanggol sa'yo. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, yung panalangin mo, yan ang pananggalang ko sa likod. So sabihin mo nga sa kanya, lagi mo akong ipanalangin. Can I hear amen? Can I hear amen? So I hope naintindihan po natin ito pong topic na ito. And we all maging successful po tayo sa buhay Kristiyano po natin dahil naunawaan po natin itong salita ng Panginoon na ito. Shall we all rise and let's pray? Thank you, Jesus. Hallelujah. Shaloria kanara masodara bahaya. Can we just praise God? Just worship God? Can we just utter a prayer? Whatever kind of prayer, pwede po ba tayong mag-practice? In a few moments, just pray any kind of prayer. Think about your families. Think about your friends. Think about your co-workers in the marketplace. They need you. Marami pong mga tao na kailangan nila ng panalangin po natin. As servants of God, we need to stand firm in our position, in our ground. The devil is doing his best to destroy you. Na mawala po tayo sa ground po natin. But today, my brothers and sisters, God had given us the word today. Remember, always consider the salvation na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nga po nilalagay ng Panginoon ang helmet of salvation. Because always consider and think about what God had done. In the name of Jesus. Oh God, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Lord, nung kami makasalanan, namatay ka para sa amin. Nung kami hindi karapat-dapat, Panginoon, marumi kami dahil sa aming mga sala. Lord, you made us pure. You cleanse us by the power of your blood. You save us, O Lord. Hindi lamang aming mga kaluluwa, niligtas mo kami, Panginoon, sakit karamdaman. Niligtas mo kami, Panginoon, sa kahirapan. Niligtas mo kami sa kapahamakan. Panginoon, napakabuti mo. Diyos kang tunay. Sambahin ka, Panginoon, purihin ka. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ikaw nga ang Diyos na buhay. Lord, today, God, we receive your word. Tinanggap namin ang iyong mga salita. Tinanggap namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita.
na kami ng mga lingkod mo, Panginoon, ginawa mo na ang tagumpay namin. Sinabi mo, Lord, that we are more than a conqueror through Christ Jesus our Lord. That God, every day we are facing warfare. We are facing battle every day. And the devil is so shrewd. Panginoon, gumagawa ng kaparaanan to destroy us. Lord, if He cannot pull us, He will push us. Because the devil comes but not steal, but to kill and to destroy. But God, you came to give us life. You have given us, Lord God, the salvation. At nananampalataya po kami, Panginoon, ligtas na po kami. And that today, Lord God, you have raised us up to become soldiers. You have raised us up, O God, to become warriors. And now, Lord, I pray in the name of Jesus, touch our lives. Panginoon, hipuin mo ang bawat buhay ng iyong mga anak na nandito ngayon. Bigyan mo kami ng sapat na kakayanan, sapat, Panginoon, na kaalaman, sapat na kapangyarihan, that every day, Panginoon, na kami kumakaharap, Panginoon, sa daily battle na kinakaharap namin. May we, Lord, receive the power comes from you. That, O Lord, after the day, Panginoon, ng warfare, kami, Panginoon, ay nakatayo na matagumpay. In the name of Jesus. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, to the word, sa very word na na-receive namin ngayon. Register it, O God, in our hearts. Lord, itanim mo sa mga puso po namin. At Lord, sa araw-araw, Panginoon, na pakikibaka, maunawaan namin, maalala namin ang mga salita na ito. Sapagkat, Lord, kalooban mo na kami nga ay magtagumpay sa lahat ng laban na kinakaharap namin. Today, Lord, we just thank you for what you have done. We believe, O Lord, that today, O God, because of your word, our lives will never be the same again. Our warfare, Panginoon, ay hindi na po kami magiging talunan, kundi kami, Panginoon, ay laging mapagtagumpay sapagkat tinuruan mo kami sa araw po na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, today, I pray, touch your people now. And Lord, start to make us strong and fill us with your Spirit. Fill us, O God, with your Holy Spirit. At Panginoon, lahat nga po ng baluti, Panginoon, for the spiritual warfare, ipagkaloob mo sa amin. At Panginoon, sa oras nga po na ito, Ama, selyuhan mo ang bawat buhay ng iyong makapangyarihang Santong Espiritu. Selyuhan mo kami ng iyong banal na dugo na ang buhay na ito, Panginoon, ay manatiling matatag at manatiling mapagtagumpay sa lahat, Panginoon, ng sagupaan na amin pong mararanasan. Because you are God na gumawa ng tagumpay ng bawat isa sa amin. Today, Lord, I pray, touch your people now. If you think that you are in need of God, I want you to lift your hands as high as you can. Ano man ang pangangailangan mo sa Panginoon, sampalatayanan mo sa puso mo, tatanggapin mo sa oras na ito. Lord, to them that in need of healing, Lord, I pray, release your healing in the lives of your people. Touch every lives, touch every heart, touch everyone. Even those people watching online, Lord, release your healing, O God, in their sick bodies. Release your healing, O God, in their soul, body, and spirit. And let that complete healing, O God, be upon them. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging Panginoon sa mga kapamilya nila na may sakit. Lord, dalangin ko, idantay mo mapagpalang kamay mo sa kanila at ang kagalingan ay dumaloy, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Them that in need, O God, of whatever breakthroughs in their life, provide it to them. Lord, those that in need, O God, of financial breakthrough, bless the works of their hands. Bless their works. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga businesses. Pagpalain mo, Panginoon, sila sa kanilang marketplace kung saan sila gumagawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Make them fruitful, O God, in the name of Jesus. And Lord God, I pray na sa buhay ng iyong mga anak, they will experience prosperity, success, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kanila sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, bigyan mo po ng pag-ibig ang bawat puso at ang bawat tahanan ay mapuno ng pag-ibig, pagmamahal. At Lord, magkaroon nga ng kapayapaan sa kanilang pong mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Those that will travel, O God, I pray your traveling mercies be upon them. At ingatan mo, Panginoon, sila sa lahat ng kanilang mga paglalakbay, saan man po sila mapunta.
Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Those, oh God, na gumagawa ng decision making. Lord, I pray, Lord, bigyan mo ng katalinuhan ang bawat anak na nagdedesisyon ngayon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng linaw, Panginoon, ng pangitain. At Lord, alam ko, your people, Panginoon, will receive favor and grace sapagkat ikaw ang kanilang Diyos. Lord, I pray for open heaven for your people now. Release all kinds of favor and grace they need and begin to fill them, O God, with your peace. Them that in need of work, give them work. Them that in need of promotion, promote them, O God. Them that in need of your complete peace, Lord, deliver to them the peace that they need in the name of Jesus. At Panginoon, sa oras po nito, sa aming pong pag-iwalay na pansamantala, samahan mo kami ingatan. At Panginoon, babalik kami sa aming mga tahanan ng ligtas. At ang aming mga pamilya, Panginoon, ganap din, Panginoon, ang kagalakan sa kanilang pong mga puso. Salamat, Ama. At sa oras po nito, Lord, I release all kinds of favor and grace to be upon your people now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Let the favor of God and even the favor of man be upon them. And Lord, today, we bring you back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. God bless you and see you on Sunday.